Herbal Calcutab, 10 tablets after meals, 3 times a day. Hanggang sa may mapansin ka na isang araw humatching ka o sinipon ka na lumabas ang maraming mucus. Pagkatapos, kung may dugo, kung may anuman, huwag kang matatakot. Yun ang purpose. Lalabas, dapat lumalabas ang mga bukil, bukol, damukol. Yan ay parang mga mucus na lalabas. Pwedeng may dugo, pwedeng wala. At huwag matakot, no? Kasi mapapansin mo na ang magiging reaksyon ng pasyente ay giginhawa at mararamdaman ng pasyente yung ginhawa na yon. So tuloy pa rin ang nasal steaming procedure every day, 3-4 times a day, until such time na nawala na yung problema. No? Ngayon, kung may kirot na nararamdaman ang asawa mo, tulungan ng pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. At halimbawang payatot na ang asawa mo, medyo mababa ang immune system, maputla na ang palad halimbawa, no? Mahina na rin kumain kasi pagka barado ang ilong, walang pang-amoy, walang ganang kumain, chef, di ba? At karaniwan namimili na, mahirap pong gumaling ang taong may cancer, lalo na mababa ang immune system. Kaya tinuturuan natin na mag-hydrating alkaline diet na rich in iron, no? Idagdag pa natin ang tig sa 10 tabletas ng ating healing food tablets na siksik sa vitamins and minerals para mabilis tumaas ang immune system. Okay? 3 times a day yon, kasabay ng 3 meals sa bawat araw, kapatid, no? At dagdag ko lang, siguro pwede rin siya magpalit ng yung normal table salt nila na pang-alat. Pwede na rin sila mag-seaweed salt para, ay, mas maganda. Para amplify din ng iron yung yung asin. At since hindi natin alam, Doc, kung saan siya yung sumulat sa atin, kung saan siyang area, pwede ka pong bumisita sa website namin para po makita po ninyo yung pinakamalapit na outlet sa inyo. www.healinggaling.ph. Oo, kasi hindi rin niya sinabi kung taga saan siya. Tapos, matutulungan na rin mapalambot nga pala, kapatid, ng regular intake ng tig sa 10 herbal calcutabs after meals 3 times a day, yung bukol sa leeg, no? At tsatsagaan din ng pag-a-apply ng warm compress, yung may vinegar, no? Para tanggalin yung infection doon, lalo na carcinoma po ito, no? Sa malinis na basin, lagyan mo lamang ng 2 glasses hot water at half glass ng vinegar, pa-absorb mo sa malinis na face towel, pigaing mabuti, at paulit-ulit na idampi habang mainit yung pang-warm compress bago ang gentle massage ng Healing Galing Oil. At i-expect mo na, kapatid, na ang iyong husband, habang ginagawa itong ating paraan ng gamutan, ay maglalabas ng maraming mucus. Ilabas lang ng ilabas. Pag maraming lumabas, before you know it, malambot na yung bukol o impis na, tuloy-tuloy na haplusan ng Healing Galing Oil. Kasi yung mga ganyang kaso, yung karaniwan na hindi nakakalabas yung plema. Kaya minsan nagtataka ang tao, bakit sipunin sila? Ako hindi sipunin. Naka-stock up na po. Ang laman lang pala ay puro plema. So, ilalabas ng katawan yon. Matapos ang 20 minutes at least na paghahaplos ng Healing Galing Oil, 3-4 times a day or mas matagal pa, sundan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea para mas mapabilis yung paglabas ng mga mucus na nakaimbak doon sa leeg, no? At syempre, tutulungan din yung bukol doon sa nasopharyngeal condition niya, no? Alright, maraming salamat, kapatid. Sana ay makatulong ang aming payo. At balitaan mo kami, ha, kung gaano katagal o gaano kabilis na natugunan ang kondisyon ng asawa mo. ASAP na ito kasi carcinoma na, ha? Maraming salamat, mga kapatid. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 4. Nabuo po yung brain, nagkulang lang po dun sa support. Yung skull so po. yung bungo ng baby ay hindi nabuo, kaya naka-expose. Possible po na hindi na po kami magkakaanak ng buo. 2 beses nang nabigo sa panganganak si Jesty. Una, dahil sa miscarriage, at pangalawa, sa anencephaly. Maging healthy na kaya ang kanyang 3rd baby? Susunod na sa Healing Galing sa TV, Year 4. Welcome po sa ating Ang Galing segment at inaanyayahan ko po lahat ng mga nanay na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaanak. Ang mag-asawang hanggang ngayon ay
naghihintay pa rin na mabiyayaan ng supling, subalit paulit-ulit na nagkakaroon ng miscarriages o ang mga bagong kasal na nagbabalak ng magbuo ng pamilya. Maganda po ang kwento ng ating panauhin na si Jesty Dain at I'm sure marami po kayong matututuhan. Happy healing morning, Jesty. Happy healing morning din po, Doc. Sa unang pagbubuntis, ang ganda po sana kambal ang ipinagbuntis ni Jesty. O ano nangyari, ikwento mo sa amin? Nung time na po na nabuntis po ako is First? nagwo-work pa po kasi ako nun, Nagtatrabaho Doc. ka noon? Yes po. So yung nature ng work ko is puyat po talaga ako doon. Tapos Okay. tagtag pa sa biyahe kasi po from Bulacan to South, nagbabiyahe po Ayun, ako. lumabas ng Maynila, galing Bulacan, Opo. ilang oras ang biyahe? Halos 3 oras. Pag uwi din, ganun din po yung biyahe ko. Tagtag, 6 na oras Opo. yun. Halos 2 oras na lang po ata ako natutulog That po. time? Kasi nag-enjoy po kasi talaga ako nun sa trabaho. So, dahil first job, so kaya napabayaan ko po yung sarili ko. Oh. Nalilipasan din po ako sinang gutom sa trabaho ko po. Kaya siguro yun po yung naging cause din bakit nakunan po ako. Tagtag ka na sa biyahe, puyat pa, tapos 2 hours lang ang tulog, tapos nalilipasan pa ng Yes, gutom. oo. Yung kanyang kambal ay isinilang mo, di ba? Opo. Wala ka kasing kinukonsultang Wala OB-gynecologist din po, noon. Doc. So inaasahan mo, Jesty, na sa panganganak mo, yun na, lalabas na ang Opo, baby. opo, ganun At saka na first pa yung pregnancy. Yes, Okay, anong nangyari doon sa baby? Pakiramdam ko po, sumakit ang puson ko po nun. Tapos nag-spotting na po ako. Ay, nasa bahay ka pa noon. Opo. Hindi mo pa kabuanan. Hindi pa Pang po. ilang buwan pa lang yun? Parang mga 3 months po. Ganun po. ba? So, 3 months. So, isinugod ka sa ospital matapos na mag-spotting Opo. at sumakit ang puson at dinugo ka na, nag-bleeding ka Opo, na. yes. So, kinailangan pa po akong iraspa. Kasi yung sabi po nung OB ko, baka daw po malason pagka ganun. Oo, ang system Opo. mo. Tama ba na yung baby mo ay hindi tumitibok ang puso? Walang heartbeat? Opo, nawalan po siya ng heartbeat. Itong po daw. dalawang to, Yes dahil po, opo. twins, no? Opo. Aha. Naraspa na po ako yun. Pinakita sa akin yung baby. Ganun po yung... Maliit na maliit pa yung Opo, baby. nabugok siya. So yun po. Nabugok, para palang itlog na nabugok yung unang pregnancy. Tapos, anong payo ng doktor para sa susunod mong pagbubuntis, halimbawa? Opo, pinagtitake po ako ng vitamins, yung sa folic acid daw po. Pero hindi ko po sinunod. Hindi mo po ako sinunod? umiinom. Naku, totoo po, napaka-importante ng folic acid sa diet ng mga nagbubuntis, no? Ito po ang makakatulong talaga. Dapat hindi absent sa inyong diet. O aminado si Jesty na hindi niya sinunod. Kaya nung sumunod na pagbubuntis mo, Ganun pa rin po. naging anencephaly, Opo, yes di ba? Kasi yung folic acid na ina-advise sa'yo ng OB-GYN mo, hindi mo hinanap. Hindi po. Akala mo nagjo-joke lang si Doc? Opo, kasi parang pakiramdam ko po kasi sa sarili ko, Doc. Okay ako, malusog ako, pero yung sa pang-health ko po pala is hindi po. Hindi pala, Opo, di ba? Matapos na siya ay magbuntis ng anencephaly, Yes no? po. Ay sinabihan po siya ng kanyang OB-GYN na sana wag na munang magbuntis, palagi na siyang makakaranas ng pagbubuntis na may anencephaly. Yes po, Doktor. Kailan sinabi sa'yo yun? Yung time po na nalaman ko, 5 months po akong nagbubuntis noon sa baby ko na anencephaly. After niya ko pong ilabas yung baby na yun, is magpahinga na daw or yun po sinabi sa amin na magpa-check po ang isa sa amin kasi possible po na hindi na po kami magkakaanak ng buo. Pwede kayong magbuntis pero hindi mabubuo at tuloy-tuloy Yes na po, magiging opo. anencephaly. Yun po yung sinabi. At ang hinala ng doktor ay hindi magkatugma ang dugo ninyong mag-asawa. Opo, opo. Ayun. Yun po yung sinabi. Pero hindi ba pagka-anencephaly, ina-advise ka na ng OB-GYN na magpa-emergency na Opo. ng C-section dahil hindi rin naman mabubuo yung baby kahit na dalhin mo sa sinapupunan mo ng full term. Opo. Aha. Actually po, sinabihan po kami nung OB ko Na? na kailangan i-emergency CS ka.
ako kasi Oo nga. para hindi daw po ganun kasakit sa loob ko kasi pangalawang pagbubuntis ko na po yung baby ko na yun. Na hindi rin natuloy. Yes. Pero pinili mo na i-full term. Opo. Kasi hoping po ako na baka mabuo pa or baka ang nasa isip ko na lang po noon is baka mali lang po yung sinasabi ng doktor o kaya naman po is baka mali lang yung sa ultrasound. Yun po yung nasa isip ko. Baka mali lang po. Kaya itinuloy mo. Yes po. Pero matapos ang 9 na buwan na pagbubuntis, Apo. So, April 2017 po, naipanganak ko po siya ng CS. Tinapat na po kami nung nagpaanak po sa akin na mamamatay din po agad yung baby. okay, buhay ang baby ng ipinanganak. Opo. Pero, bakit sinabing mamamatay din eventually? Kasi open po yung niya, skull niya. So, wala pong nakasupport dun sa ulo Bukas niya. ang bungo ng Opo. baby, pero may nakita kang brain. Brain po. Exposed po yung Ano bang brain. sinabi nila? Nabuo yung brain o may bahagi lang ng brain na nandoon? Nabuo po yung brain. Nagkulang lang po dun sa support. Yung skull so po. yung bungo, yung skull ng baby ay hindi nabuo, kaya Opo. naka-expose. Yes Kaya po. syempre, inilagay siya sa incubator. Apo, NIC. Dun po. Doon sa incubator. ICU. Apo. So ilang araw tumagal ang baby mo sa ICU? 2 araw po siya na nasa NICU. Tapos, nung pauwi na po kami, in-advise po kami nung pedyo niya na pag uwi namin ng bahay, anytime daw po, pwede siyang mangitim o kaya manilaw, tapos umiyak ng malakas. Hindi na daw po siya kailangan dalhin sa hospital kasi yun na daw po, hanggang doon na lang daw po siya. Ayun. At pag uwi nyo nga, nakailang araw pa tumagal yung baby mo? Nagpaalaga pa po siya sa amin, Dok, ng 3 araw. So, naalagaan pa po namin siya. Kaya lang hindi po siya yung normal na baby na umiiyak or pag nagugutom, iiyak siya, hindi po. Hindi. So, ginagamit lang po namin pag